Good evening sa lahat ng mga nagsusubaybay nitong ating palatuntunan and to all our new friends. Okay? Maraming mga nagsisipag-request. I believe talagang nagsishare kayo. Kaya ito nga, maraming nag-request ng mag-friend sa inyong abang lingkod. And that's because sinishare ninyo ito. Okay? So, kumusta po kayo? Nandito pa rin tayo sa aklat na ipinasulat ng Diyos kay Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Book of Romans tayo. So sana patuloy kayong nagbabasa. This is our message for tonight. Not Jews, but can be God's chosen people. Hindi ka man Hudyo, pero pwede ka maging pinili ng Diyos na bansa o na tao. Grabe ha? So ito ang ating pag-usapan ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. And it's a continuation of the book of Romans in chapter 9. So with reading, sabi sa verse 25, as he says also in Hosea, I will call them my people who were not my people, and her beloved who was not beloved. And it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. Isaiah also cries out concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because the Lord will make a short work upon the earth. And as Isaiah said before, unless the Lord of Sabaoth had left us a seed, we would have become like Sodom, and we would have been made like Gomorrah. What shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith, but as it were by the works of the law, or they stumbled at that stumbling stone. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whoever believes on him will not be put to shame. May the Lord bless His word. Now, sa mga bago pa magbasa ng Book of Romans at medyo baguhan pa ng mga mananampalataya, so we need some backgrounds at least para maintindihan po natin ang mga bagay na ito. Okay? Una, sino itong tinatawag na mga hintil? Tinatawag Gentiles. Napapakinggan natin yan. There are about 221 verses dealing with the word Gentiles. Okay? Who are the Gentiles? We have two answers. Anumang lahi na hindi nagmula kay Jacob o kahit sa tinatawag Israel, mga hintil po ito. Meaning, ikaw ay Pilipino, o tayo ay Pilipino, ikaw ay Amerikano, ikaw ay Ruso, ikaw ay Chinese, o kung sino ka pa man, kung ano ka mang lahi. Pag hindi ka mula, hindi ka lahi na nagmula sa tribu ni Jacob, then hindi ka nga matasabi na Hudyo, kundi ikaw ay hintil. Okay? Gentiles. Naalala ko nung maliit pa kami, minsan pag nagpapasaway kami, tinatawag kami ng magulang namin, hintil ka talaga ha? Oo. Minsan naman, ito ngayon na Hudyong ito. Para bagang may anti-Semitism color. Pero ang point is, ito na mga hindi dumaan sa lahi ni Jacob, ang tawag dito Gentiles. Okay? Ang pangalawang pagkilala sa mga Gentiles, bago pa man ang panahon ni Abraham, ang salitang Gentiles, exclusive ito na ginagamit sa mga anak ni Japet. Okay? Pag sinabi Gentiles,
before Abraham, considered ito na mga anak ni Japhet. Sino si Japhet? Ito po ay isa sa mga anak ni Noah. May tatlong anak po si Noah. Shem, si Ham, at si Japhet. Ito si Japhet, ito ang lahi niya, diyan nagmula ang sinasabing Gentiles. No? Specifically or exclusively, ginamit ito sa kanila. So, we need to read several verses dito. Genesis 10, 2 and 4, sabi dito, the sons of Japhet were Gomer, Magog, Madai, Javan, Shubal, Meshach, and Tiras. The sons of Gomer were Askenaz, Riphath, and Togarma. The sons of Javan were Elisha, Tarsis, Kittim, and Dodanim. From these, the coastland peoples of the Gentiles were separated into their lands. Meaning, ang naging bahagi nila na mga lupain ay ito na nasa coastland. Okay? At tinatawag nga sila mga Gentiles. Everyone, according to his language, according to their families, into their nations. So pag sinabi Gentile, in relation sa tinatawag nating pagkapinili, then may reference yan sa tribu ni Jacob. Pero pag sinabi Gentile, na hindi dahil sa pagkapinili, then iyan ay nasa tribu or rather nasa lahi ni Japhet. Okay, so we need to understand that. And then, ito naman, the Jews' prejudice against the Gentiles. As you go along reading the Word of God, mababasa ninyo na ang mga Hudyo, hindi talaga nakikipag-usap sa mga hindi Hudyo. Hindi sila pwedeng kumain kasama ng mga Hudyo. Oo. Rather, kasama ng mga Gentiles, hindi sila pwedeng kumain. So, they were considered unclean kasi. Ang mga Gentiles, they were considered unclean ng mga Hudyo dahil ito sila ay mga uncircumcised. Ang circumcision ay itong mga tinatawag mga Hudyo, sila po ang may right, R-I-T-E, na circumcision. On the 8th day ng mga lalaki na matapos isilang, sinicircumcise sila. Sa mga Gentiles, wala sila. Kung in case na ang isang Gentile ay gustong mag-embrace ng Judaism, sinicircumcise ito sila. Ang tawag dyan, proselyte na mga Hudyo. Okay, they were not really Jews by descendants or descendancy. Okay? So, bakit ang mga Hudyo prejudice sila sa mga Gentiles? Kasi nga, ang trato nila sa mga Gentiles, mga maruruming mga tao. Yun pala. And then, hindi nga sila pwedeng kumain kasama nila. Ni makipag-usap man. Ha? Hindi sila pwede. Yun. Pinagbawal yun sa kanila. Now, I believe there are some misunderstandings. And of course, we will try to treat that. Sa Acts chapter 28, for example, ito, sabi dito, then he said to them, si Apostol Pedro ito, kinakausap niya ang pamilya ni Cornelio. Sabi niya, he said to them, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Now, magandang pag-aralan yung Acts chapter 10. So, ay discuss ko lang sa inyo ng medyo summary lang noon. Mayroong isang lalaki ng pangalan si Cornelio, devout man ito, debutado, religious talaga na tao, mabuting tao, palapanalangin, nagbibigay sa mga dukha, and yet, hindi pa siya ligtas. Kailangan siyang makarinig ng Ebanghelyo. Ito si Cornelio, isang hintil. Ngayon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at binibigyan siya ng instruction na ipasundo si Apostol Pedro, si Simon, upang makarinig siya ng Ebanghelyo. At samantalang ang mga inutosan ni Cornelio para kunin nga si Apostol Pedro,
ay naglalakbay, si Apostol Pedro naman nakakita ng pangitain. At doon sa pangitain na yon, nakita niya ang mga hayop na mga marumi na hindi kinakain ng mga Hudyo. At nakarinig siya ng boses at sabi ng boses, Pedro, tumayo ka at kumain. Ang sagot ni Pedro, hindi po ako kumakain ng mga maruruming, mga hayop. Then, 3 beses yung ginawa. Maya-maya, dumating itong mga tauhan ni Cornelio. At doon na pagtanto ni Apostol Pedro na ito palang mga hintil, yung hindi Hudyo, na tinatawag nilang unclean, ay naglalarawan o inilalarawan ito ng mga pagkain na hindi pwede nilang kainin during those time. And then, sinabihan siya ng Panginoon, huwag mong tatawaging unclean ang nilinis ko na. And yun, very significant yun, word. Why? It's the plan of God, plano ng Panginoon, hindi lang mga Hudyo talaga ang mga ligtas. Okay? So, I think we need to treat this misunderstanding. Ang problema ng prejudice ng mga Hudyo against the Gentiles, ang misunderstanding nila ng plano ng Panginoon sa lahat ng klaseng mga tao. Okay? They have misunderstood God's plan for all kinds of people. So kung mayroon pang dapat ayusin, yung pag-intindi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Of course, sa ating kapanahonan ngayon, medyo may another opposite na pangyayari. Ang mga hintil naman, ang medyo agrabyado, may prejudice naman sa mga Hudyo. Kaya mayroong tinatawag anti-Semitism. We will discuss that pagdating natin sa Acts sa Romans chapter 10 and then chapter 11. Okay? So maintindihan natin at least bakit ganito ang mga taong ito. So, ang misunderstanding o ang misinterpretation, maliwanag sana ito kung tinukoy dito o kung pinansin ito ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Sa Genesis chapter 12 verse 3, ang pangako dito ng Panginoon, basahin po ninyo, sabi dito, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Sa pamagitan daw ni Abraham, lahat ng pamilya that pertains to all nations of the earth shall be blessed. Bakit? Kasi sa lahi ni Abraham, lumabas ito si Jacob o Isaac Jacob, at si Jacob naman ay yun naman lumabas ang 12 tribes na siyang mga Hudyo. At doon sa tribu ni Huda, doon naman lumabas ang Kristo. So, yun ay maliwanag doon sa tinatawag Abrahamic Covenant. Okay? So, if we can settle that misunderstanding, then ang mga Hudyo hindi dapat ma-prejudice sa mga hintil. And of course, another problem dyan, ang pride. Kasi akala ng mga Hudyo, dahil sila nga ay tinaguri ang pinili ng Diyos na bansa, akala nila mas higit sila in dignity, sa dignidad, mas higit sila kaysa mga hintil. That is not true. Hindi sila pinili dahil higit sila. Pinili sila para daanan ng pagiging tao ng Kristo. Iyon naman ay maliwanag sa Romans chapter 9. Kaya nga sabi ko, kung maintindihan natin itong pagkapinili ng mga Hudyo, hindi tayo madadayaan itong mga hyper-Calvinism o kaya ano pang mga words dyan. Hindi tayo madadayaan yan. Diba? Kasi that is not an election for individual salvation. That is an election for the condescension of the Lord Jesus Christ in His incarnation sa pagkatawang tao niya. Okay, so ngayon naman, ito ang tinutukoy sa Romans chapter 9 verse 25 na kinukote ang Hosea, the book of Hosea, chapter 1 yon. And it says also in Hosea, I will call them my people who were not my people,
Sino itong my people? I will call them my people who were not my people. Itong mga hintil. Tayo yun. Ang hindi mga Hudyo, tinatawag ngayon ng Panginoon mga pinili ko rin, mga tao ko rin. Ang hindi dating tao ng Panginoon, pinipili o tinatawag ng Panginoon ng mga tao niya. Ang dating hindi niya mahal, tinatawag niya mahal na niya. Okay? In fact, ang anak niya ni Gomer, yung asawa ni Hosea, binigyan ng pangalan. Ang primero, yung si Loruhama. Oh, pagkatapos binago yung pangalan. And then yung si Luamay, not my people. And later on, tinawag na Amay, my people. So, iyon po ay ipinapaalam na doon ni Hosea, mga kapatid, pinapaalam na doon na talagang nasa plano ng Panginoon na ang mga hintil, tayong hindi mga Hudyo, ay talagang pwedeng maging mga pinili ng Diyos, maging mga tao ng Diyos, maging mga beloved ng Panginoon, of course, through faith in Christ. Okay? And it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. That is quoting Hosea chapter 1 verse 10. So makita yung mga kapatid, sa lumang tipan, kung naintindihan lang ito ng mga, of course, Hudyo at ng mga interpreters, kung naintindihan lang ito, talagang dapat walang prejudice ang mga Hudyo sa kung sinong mga tao na hindi mga Hudyo. And vice versa. Bakit? Sa harapan po ng Panginoon, parehas lang tayo makasalanan. Napatunayan na po yan. Di ba? At sa harapan ng Panginoon, iisa lang ang kaparaanan para ang tao ay maligtas. And that is through faith on Christ. So, there is no favoritism with God as far as salvation is concerned. Wala. And there is no partiality with God. Wala. Ang requirements niya from the Old Testament to the New Testament, the same lang po yan, mga kapatid. Okay? So what is required of the Gentiles in order for them to be called God's people? Anong requirement? Sa lumang tipan, sa bagong tipan, parehas lang. It is by faith on Christ alone. Kaya nga doon ang pinag-aralan natin yung Romans chapter 4, doon ipinapakita sa atin that there is only one pattern or model for salvation. How did Abraham get saved? Kung paano si Abraham naligtas, ganun din tayo maliligtas. The Old Testament person si Abraham. Ginamit siya as an illustration para sa New Testament people na pinapaalam sa atin kung paano si Abraham naligtas, ganun din tayo maliligtas. Okay? So, nakita po ninyo, ang galing ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon. So, the Gentiles, na hindi naman mga pinili ng Diyos na bansa, ngayon, tinatawag sila chosen people. Mamaya, babasahin ko yan sa inyo. Romans chapter 9, 30 and 31. Paano sila nakasumpong ng katwiran? Sabi dito, what shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness. Hindi sila nagsumikap na hanapin itong katwiran. Kasi masama nga itong mga hintil eh. Grabe ang kasamaan. Okay? Nagsamba sa mga Diyos-Diyusan, nandoon ang homosexuality, and so on and so forth. Romans chapter 1. So, hindi sila nagpursu ng righteousness. Pero paano sila naging matuwid? Sabi dito, have attained to righteousness, even the righteousness of faith. Yun pala. Kung bakit sila naging matuwid, dahil sila po ay nanampalataya. Nang mapakinggan nila ang ebanghelyo, na mayroong nagbayad ng kasalanan nila, yun nga, nanampalataya sila sa Panginoon. Pero ito namang mga Hudyo, bakit hindi sila naka-attain ng righteousness? But Israel, pursuing the law of righteousness, nagsusumikap para maging matuwid. Parang, yung itim na tao, nagsusumikap magputi. Sabon ng papaya soap everyday,
hindi pa rin pumuputi. Di ba? Pursuing the law of righteousness has not attained to the law of righteousness. Bakit? Ang answer sa verse 32, why? Because they did not seek it by faith. Yun. But as it were by the works of the law, for they stumble at that stumbling stone. So maliwanag po ito mga kapatid. Ang mga Hudyo, bagamat sila ay pinili ng Diyos na bansa in relation to the coming of the Lord Jesus Christ as a man, hindi po yun nangahulugan na automatic sila ligtas dahil sila ay pinili. Hindi po. They are also to be saved by faith. They are also to be declared as righteous by faith. Ang mga hintil na hindi naman sila pinili na bansa, na daanan ng pagiging tao ng Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ba ninyo? Maraming mga talata dyan. They become sons of the living God. They become children of Abraham by faith. Grabe. Kaya nga, mayroong tinatawag ang Biblia, chosen generation. 1 Peter chapter 2 verse 9. Sige po, basahin natin ito. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Idiretso natin sa 10, then balikan natin ang pag-discuss sa verse 9. Who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Sino ito na dati hindi naman tao talaga ng Diyos, pero na ngayon ay naging tao ng Diyos? Yung mga hintil. Yung hindi mga Hudyo. Kasama na tayo dyan. Okay? So, yun din ang tinutukoy ni Hosea. So, kaya nga sa verse 9, kung titingnan po ninyo, mas special ito na katayuan ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo kaysa mga Hudyo. Hello, pakinggan nyo ito ha. Mas special po ang katayuan natin. Hindi na mas magaling tayo sa kanila, hindi po. Chosen generation. Royal priesthood. Wow, royal na priesthood pa. Ang ibig sabihin, hari ka, at the same time, pari ka. Kaya nga hindi na natin kailangan ngayon ang lalapit pa sa kung sino mga human priest, mga pari. Wala na. Bawat mga tunay na mananampalataya, pari po sila sa harapan ng Panginoon. They can go direct to the Lord. Tapos sabi pa dito, a holy nation. His own special people. Grabe ha? Oh, special people, peculiar people. Hindi naman tayo dating tao ng Panginoon, tinawag tayo tao ng Panginoon. And then, ano ang layunin ng Panginoon o anong mission natin? That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness. Itong salitang called out, mga kapatid, yun ang salitang ekklesia. Yun ang tinatawag church ngayon, tinatawag na church. Hindi po organisasyon, hindi po relihiyon, kundi mga tao na dati ay nasa kadiliman sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon Hesukristo. Nang sila po ay manampalataya sa Panginoon, hinango po sila doon sa kadiliman. Mula sa kadiliman, itransfer po sila doon sa kaharian ng Diyos, kaharian ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, itong mga tao na tunay na nanampalataya kay Kristo, maging sila man ay Hudyo, maging sila man ay Gentiles, they are now called as the church. Okay? The church. Ecclesia. Called out assembly. Ito ngayon ang tinatawag people of God. At sa kasalukuyang panahon, ito ngayon ang ginagamit ng Panginoon mag-ebanghelyo sa maraming mga tao until the fullness of the Gentiles come. Pagdating ng Panginoon, ito ang irarapture o aagawin sa mga alapaap. Yung mga tunay na mga naligtas na nangamatay na at ang mga buhay pa na tunay na naligtas, kahit na wala sila ng tinatawag membership sa kung anong relihiyon o organisasyon, kung sila po ay tunay na
nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, member po sila ng Ecclesia at sila po ay kukunin ng Panginoon. The body of Christ. Okay? The bride of Christ. And then, ang maiiwan dito, Gentile and Jews, then ito ang daraan sa tribulations. Okay? And of course, during that time, ang Panginoon ay muling ibabalik ang kanyang paglingap dito sa mga Israelita. We would be dealing with that also. So, tandaan po ninyo mga kapatid, ang Diyos na ito na tumawag sa atin mula sa kadiliman hanggang sa at dinala tayo sa kagilagilalas niya na liwanag, ito ang Diyos na walang partiality, walang favoritismo. Iisa lang ang kaparaanan para ang isang tao ay maligtas, and that is through faith on Christ. Hudyo ka man o hintil ka man. What a great privilege kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoon. You are also called chosen people of God.